Ang huling, matigas na tunog ng paglak ng tarangkahan ay parang isang putok ng baril sa gitna ng rumaragasang unos. Iyon na iyon, ang pinal na hatol. Napapikit si Cristel habang naramdaman niya ang malamig na hampas ng ulan sa kanyang mukha. Hinigpitan niya ang yakap sa maliit na plastic bag na naglalaman ng iilan niyang gamit. Isang lumang t-shirt, isang suklay, at ang basag na salamin na pamana pa ng kanyang ina. Nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit hindi lang dahil sa lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nanginginig siya sa galit, sa pighati, at sa pamilyar na pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Diyan ka matutulog sa labas para matuto ka. Ang mga salita ni Senyora Eleanor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa dumadagundong na kulog sa kalangitan. Kasalanan niya raw. Kasalanan niyang nabasag ang paboritong florera nito, kahit pa ang totoo ay ang alaga nitong pusa ang nakatabing niyon. Pero sa mundong ito, ang salita ng isang katulong na tulad niya ay walang bigat, walang halaga. Napayuko na lamang si Cristel at hinayaan ang mga luhang humalo sa tubig ulan. Ito na naman. Ito ang parusa ko. Paulit-ulit na lang. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig at bakal na tarangkahan, unti-unting dumudulas pa ibaba hanggang sa maupo sa basang semento. Ang suot niyang uniforme ay halos tuyo na sa kanyang balat sa sobrang pagkababad. Ang bawat hagupit ng malakas na hangin ay parang latigo na humahaplos sa kanya. Ilang oras na ba siyang naroon? Hindi na niya alam. Ang dilim ay kumain na sa buong paligid at ang tanging liwanag ay nagmumula sa paminsan-minsang pagkidlat na nagpapakita sa marangyang bahay sa kanyang likuran. Isang palasyo kung saan siya ay isang alipin lamang. Nagsimula na siyang makaramdam ng pagkahilo. Ang gutom at lamig ay unti-unti nang nilalamon ang kanyang lakas. Siguro, dito na lang talaga ang katapusan ko. Siguro, ito na talaga ang guhit ng palad ko. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, isang nakakasilaw na liwanag ang tumama sa kanyang mga mata. Isang itim at eleganteng sasakyan ang huminto sa tapat mismo ng tarangkahan. Kinabahan si Cristel. Sinubukan niyang itago ang kanyang sarili sa dilim. Iniisip na baka isa ito sa mga bisita ni Senyora Eleanor na tiyak na hahamakin lang siya. Pero bumukas ang pinto sa driver's side. Unang lumabas ang isang pares ng mamahaling leather shoes na kumikinang kahit sa kabila ng walang tigil na buhos ng ulan. Sunod ay isang matikas na lalaki, may hawak na malaking itim na payong. Hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit sa tindig pa lang, alam niyang hindi ito ordinaryong tao. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Huminto ito sa kanyang harapan. Nakatitig lang si Cristel mula sa sahig, takot na takot. "Miss, okay ka lang?" Ang boses nito ay kalmado at malalim, isang stark na kaibahan sa ingay ng bagyo. Hindi siya nakasagot. Tanging ang panginginig ng kanyang mga labi ang naging tugon niya. Dahan-dahang yumuko ang lalaki para magpantay ang kanilang mga mata. At sa unang pagkakataon, naaninag ni Cristel ang mukha nito sa liwanag na nagmumula sa sasakyan. Gwapo. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip niya, ngunit hindi ang klase ng pagkagwapo na nakikita sa mga magasin. May kung anong sinseridad at pag-aalala sa mga mata nito. Hindi awa ang nakita niya, kundi tunay na pag-aalala. Inilahad nito ang payong para takpan siya mula sa ulan. "Bakit ka nandito sa labas? Delikado." Umiling lang si Cristel, hindi malaman ang sasabihin. Paano niya ipapaliwanag na pinarusahan siya na parang isang hayop? Nakakahiya. Nang hindi siya sumagot, tiningnan ng lalaki ang nakasaradong tarangkahan. Pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Tila naintindihan na nito ang lahat ng hindi na niya kailangang magsalita. Tumayo ito. "Halika na. Hindi ka pwedeng manatili dito. Sir."
Sa wakas ay nagkaroon siya ng boses, kahit pa ito ay garalgal at mahina. Huwag po. Babalik din po ako sa loob mamaya. Isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Hindi mo kailangang tisin to. Walang sino man ang dapat tratuhin ng ganito. Nagulat si Cristel sa sinabi nito. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Tumayo ka na dyan. Dadalhin kita sa isang ligtas na lugar. Nag-aalangan siyang tumingin sa kamay nito. Malinis, makisig, ang kamay ng isang taong hindi kailanman nakaranas magtrabaho sa buong buhay niya. Ang kamay niya, sa kabilang banda, ay magaspang, may kalyo at nanginginig sa lamig. Huwag, bulong ng isang bahagi ng kanyang isipan. Huwag kang umasa, lalaki lang ang problema mo. Ngunit isa pang bahagi, ang bahaging pagod ng masaktan, ang sumisigaw na subukan niya. Ano pa ba ang mawawala sa kanya? Dahan-dahan, halos hindi humihinga, inilagay niya ang kanyang nanginginig na kamay sa palad nito. Ang init ng kamay nito ay tila kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman. Marahan ngunit may katiyakan, hinila siya nito patayo. Hindi siya nito binitawan hanggang sa makatiyak itong kaya na niyang tumayo ng mag-isa. Dinala siya nito sa ilalim ng payong at magkasabay silang naglakad papunta sa sasakyan. Ipinagbukas siya nito ng pinto. Nag-atubili si Cristel. Ang putik sa kanyang mga paa, ang basang-basa niyang damit. Bababuyin niya lang ang magandang sasakyan sa loob. Ang amoy ng katulong, ng basahan, ay manunuot sa malambot na upuan nito. Huwag mong alalahanin yan, sabi ng lalaki na tila nababasa ang kanyang isip. Ang boses nito ay mahinahon. Pumasok ka na, baka magkasakit ka. Tumingin si Cristel sa mga mata nito. Pagkatapos ay sa madilim at walang katapusang ulan sa kanyang likuran. At pagkatapos ay pabalik sa mainit at tuyong loob ng sasakyan. Wala nang mas masama pa sa kalagayan niya ngayon. Suminghap siya at dahan-dahang ipinasok ang kanyang sarili sa loob. Pagkasara ng pinto, biglang tumahimik ang lahat. Ang dagundong ng kulog at lagaslas ng ulan ay naging isang malayong bulong na lamang. Napalitan ito ng banayad na ugong ng makina, amoy leather at isang mamahaling pabango na hindi pamilyar sa kanya. Ang init mula sa aircon ay unti-unting yumakap sa kanyang nanlalamig na katawan. Pumasok na rin ang lalaki sa driver's seat. Hindi ito nagsalita agad. Binuksan lang nito ang heater. Naramdaman ni Cristel ang pagbuga ng mas mainit na hangin sa kanyang mga paa. Napapikit siya sa ginhawa. Mas mabuti ba iyan? Tanong nito. Hindi niya nagawang magsalita. Isang simpleng tango lang ang naisagot niya. Habang mahigpit pa ring yakap ang kanyang plastic bag na tila ito ang kanyang huling pag-aari sa mundo. Nagsimulang umandar ang sasakyan. Tahimik silang bumaybay sa madilim at basang kalsada ng Cebu. Si Cristel ay nakatingin lang sa labas ng bintana, pinapanood ang mga patak ng ulan na nag-uunahan sa salamin. Saan kita ihahatid? Basag ng lalaki sa katahimikan. Napalunok si Cristel. Ang tanong na pinakakinatatakutan niya. Saan nga ba? Wala siyang pamilya. Wala siyang kaibigan na malalapitan. Ang tanging lugar na tinuring niyang tahanan sa nakalipas na 2 taon ay ang kwarto ng mga katulong sa bahay ni Senyora Eleanor. Isang tahanan na ngayon ay ipinagkait na sa kanya. Wala po, sir. Sagot niya. Basag ang boses. Didyan lang po sana. Sa labas, hindi sumagot ang lalaki. Ngunit nakita ni Cristel sa peripheral vision niya ang bahagyang pag-igting ng mga kamay nito sa manibela. Ilang minuto pa ng katahimikan ang lumipas bago ito nagsalita muli. Hahanapan kita ng matutuluyan ngayong gabi. Hindi na nagtanong si Cristel. Para siyang isang inanod na dahon sa ilog. Nagpapadala kung saan man siya dalhin ng agos. Pagod na siyang lumaban. Huminto sila sa harap ng isang maliit pero malinis na hotel. Hindi ito kasing garbo ng mga hotel na napapanood niya sa TV at ipinagpasalamat niya iyon. Baka kung sa mamahaling hotel,
Tatakbo na lang siya palayo sa hiya. "Hintayin mo ako dito," sabi nito at bumaba ng sasakyan. Pinanood niya itong pumasok sa lobby. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas na ito, may hawak na keycard. Ipinagbukas siya muli nito ng pinto. Sabay silang pumasok at sumakay ng elevator. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi parang isang kumot na nagbibigay ng kapayapaan. Huminto sila sa tapat ng isang pinto. Iniabot nito sa kanya ang keycard. "Magpahinga ka. Huwag kang mag-alala sa bayad. Ako na ang bahala," sabi nito. "May telepono sa loob. Umorder ka ng pagkain. Sabihin mo lang i-charge sa kwarto." Nakatitig lang si Cristel sa keycard, hindi makapaniwala. Sir." "Bakit po?" Tumingin ito sa kanya at sa pagkakataong ito, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahil walang sino man ang dapat matulog sa gitna ng bagyo. Tatalikod na sana si Cristel para pumasok ng magsalita itong muli. "Teka lang, may kinuha ito mula sa wallet nito. Hindi pera, isang maliit at puting card. Inabot nito yon sa kanya. Kung kailangan mo ng mas maayos na trabaho at mas maayos na amo, tawagan mo ako." Nagpaalam ito at naglakad palayo sa pasilyo. Naiwan si Cristel na nakatayo roon, hawak ang susi sa isang kamay at ang maliit na card sa kabila. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, dahan-dahan niyang tiningnan ang card. Nakasulat doon sa simple ngunit eleganteng letra, Bayani del Rosario CO, Del Rosario Group. Halos mabitawan ni Cristel ang card, ang pangalan, ang kumpanya. Kilala sa buong Pilipinas, isa sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya sa Cebu. Ang lalaking tumulong sa kanya ay hindi lang basta isang mabuting estranghero, isa siyang bilyonaryo. Napatitig siya sa kawalan. Ang tunog ng kanyang kumakabog na dibdib ay mas malakas pa sa bagyong naiwan niya sa labas. Ang presentasyon tungkol sa quarterly earnings ay nagpapatuloy sa kanyang harapan, ngunit ang isip ni Bayani del Rosario ay nasa ibang lugar. Nakatitig siya sa malaking bintana ng conference room sa tanawin ng umuulan pa ring syudad ng Cebu, ngunit ang nakikita niya ay ang imahe ng isang babaeng basang-basa at nanginginig sa dilim. Si Cristel. Ang pangalan ay kasing simple at kasing linaw ng kanyang mga mata. Mga matang puno ng takot. Oo, ngunit sa ilalim niyon ay may nakita siyang kakaiba. Isang kislap ng dignidad na pilit pinapatay ng mundo, ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala. "Sir?" Naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang boses ng kanyang CFO. Lahat ng mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. "May problema ba sa projections, Sir Bayani?" Umiling si Bayani at pilit na ibinalik ang sarili sa kasalukuyan. "Wala. Ituloy ninyo." Ngunit kahit anong pilit niya, ang isip niya ay bumabalik sa gabing iyon. Sa pakiramdam ng malamig niyang kamay sa kanyang palad. Sa bigat ng kanyang tingin nang iwan niya ito sa hotel. Ginawa ba niya ang tama? Natapos ang meeting. Habang nag-aayos ng gamit ang lahat, tinawag niya ang kanyang pinagkakatiwalaang executive assistant, si Marco. "Marco, may ipapagawa ako sa'yo at gusto kong maging disente ito." "Ano po iyon, sir?" "May isang babae. Ang pangalan niya ay Cristel. Nagtatrabaho siya bilang kasambahay para kay Senyora Eleanor Villarreal." Bahagyang kumunot ang noo ni Marco. Pamilyar sa pangalan ng Villarreal, isang pamilya na kilala sa alta sosyedad, ngunit may mga bulong-bulungan din tungkol sa pag-uugali. "Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya." Utos ni Bayani. Ang boses ay seryoso. Ang buong kwento, lalo na ang sitwasyon niya kay Senyora Eleanor. "Masusunod po, sir." Maghapon na abala si Bayani sa sunod-sunod na mga pulong, ngunit bawat libreng sandali, ang cellphone niya ang kanyang tinitingnan. Naghihintay. Hindi niya alam kung ano ang hinihintay niya. Isang tawag mula sa babae o ang report mula kay Marco. Bandang hapon, pumasok si Marco sa kanyang opisina.
May dalang isang manipis na folder. Sir, ito na po ang nalaman ko. Ang report ay maikli ngunit malaman. At habang binabasa ni Bayani ang bawat salita, isang malamig at matalim na galit ang unti-unting gumapang sa kanyang sistema. Mga hindi pinapasahod sa tamang oras, mga insulto at sigaw na naririnig mismo ng mga kapitbahay, at ang pinakamasaklap sa lahat, ang paulit-ulit na pagpapatulog dito sa labas ng tarangkahan para sa maliliit na pagkakamali. Hindi iyon disiplina, kalupitan iyon. Nasaan siya ngayon, Marco? Tanong ni Bayani. Ang boses ay mariin. Naka-check-in pa rin po sa hotel na sinabi ninyo, sir, pero wala pa pong kahit anong request para sa pagkain o room service. Napahigpit ang hawak ni Bayani sa folder. Gutom, takot, at marahil nahihiya. Sakto namang tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number ang nakarehistro sa screen. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sinagot niya ito. Hello? Ilang segundo ng katahimikan sa kabilang linya. Tanging ang marahang paghinga ang kanyang naririnig. Hello po. Sir? Ang boses. Mahina. Nag-aalangan. Pero yun na nga. Siya na nga. Cristel. Sambit ni Bayani. Ang boses ay mas malumanay kaysa sa inaasahan niya. Ikaw ba yan? Oo po, sir. Sorry po sa abala. Hindi ka abala. Mabilis niyang sagot. Kumain ka na ba? Isang mahabang katahimikan na naman. Iyon na ang sagot. Gusto ko lang po sanang magpasalamat. Patuloy nito. Tila hindi narinig ang tanong niya. At babayaran ko po kayo sa hotel. Kapag nakaipon na po ako. Napapikit si Bayani. Kahit sa ganitong sitwasyon, ang iniisip pa rin nito ay utang na loob at dignidad. Huwag mo nang isipin yan, sabi niya. Ang isipin mo ay ang alok ko. Gusto mo ba ng trabaho? Narinig niya ang pag-aatubili nito. Sir, hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Katulong lang po talaga ang alam kong trabaho. Kung ganoon, magtrabaho ka para sa akin. Hindi ito sumagot. Cristel, nasaan ka? Tanong ni Bayani. Nandito po sa labas ng hotel. Ginamit ko lang po ang telepono. Huwag kang aalis dyan. Papunta na ako. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag at kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Marco, i-cancel mo ang lahat ng appointments ko ngayong hapon. Sabi niya habang mabilis na naglalakad palabas ng opisina. Pero sir, ang meeting niyo po sa mga foreign investors. I-reschedule mo. May mas importante akong kailangang gawin. Mabilis niyang tinahak ang daan pabalik sa hotel. At gaya ng sinabi nito, naroon si Cristel, nakatayo malapit sa isang payphone, yakap-yakap ang sarili laban sa ambon. Nakasuot pa rin ito ng luma niyang uniforme. Huminto siya sa tapat nito at ibinaba ang bintana. Sakay na. Nag-aalangan man ay sumunod ito. Nang makasakay, tiningnan niya ito. May determinasyon sa kanyang mga mata. Babalikan natin ang mga gamit mo. Nanlaki ang mga mata ni Cristel. Sir, wag na po. Kakonti lang naman po yon. Ayoko na pong bumalik doon. Hindi pwede, mariing sabi ni Bayani. Hindi ka aalis na parang isang magnanakaw. Aalis ka ng may dignidad. Kahit kinakabahan, wala nang nagawa si Cristel kundi tumango. Pagdating nila sa mansyon ng mga Villarreal, si Bayani mismo ang bumaba at nag-doorbell. Ang mismong Senyora Eleanor na nagulat ang nagbukas ng tarangkahan. Bayani Hijo, anong ginagawa mo dito? Ang boses nito ay puno ng pagkukunwaring tamis. Ngunit nang makita nito si Cristel sa loob ng sasakyan, biglang nag-iba ang itsura nito. Nandito ako para kunin ang mga gamit ni Cristel, diretsong sabi ni Bayani. Tumawa ng mapakla si Senyora Eleanor. Ang walang utang na loob na yan? Matapos siyang umalis ng walang paalam? Baka kung ano na ang ninakaw niyan dito. Wala siyang ninakaw, senyora.
Sagot ni Bayani. Kalmado ngunit may diin. At hindi na siya babalik dito. Ano? Simula sa araw na ito, sa akin na siya magtatatrabaho. Ang mukha ni Senyora Eleanor ay nag-iba mula sa pagkagulat patungo sa purong galit. Sa'yo? Ang isang hampaslupang yan? Bayani, hindi mo alam kung ano ang pinapasok mo. Hindi pinansin ni Bayani ang mga sinabi nito. Lumingon siya kay Cristel. Kunin mo na ang mga gamit mo. Hihintayin kita dito. Nanginginig na bumaba si Cristel sa sasakyan. Naglakad siya, hindi tinitingnan si Senyora Eleanor, at pumasok sa loob ng bahay sa huling pagkakataon. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siyang muli, bit-bit ang parehong plastic bag na yakap niya kagabi. Iyon lang ang lahat ng pag-aari niya. Sumakay siya sa kotse, hindi lumingon pabalik. Pinaandar na ni Bayani ang sasakyan. Habang papalayo sila, nakita niya sa rearview mirror si Senyora Eleanor na nakatayo sa labas ng tarangkahan. Ang mukha ay napuno ng puot. Sumigaw ito, sapat na malakas, para marinig kahit sa loob ng sasakyan. Magsisisi ka sa pagkuha sa ahas na, "Yan Bayani, hindi pa tayo tapos." Kung inakala ni Cristel na malaki na ang bahay ni Senyora Eleanor, hindi siya handa para sa nakita niya ngayon. Hindi ito bahay, isa itong hacienda sa gitna ng syudad. Dumaan sila sa isang nagtataasang gate na bakal na bumukas ng bukusa. Ang daan papasok ay sementado at napapaligiran ng mga perpektong pagkakagupit na halaman at mga puno ng acacia na may daan-daang taon na ang tanda. Sa dulo ng daan ay nakatayo ang isang mansyon, isang palasyo na puti, may malalaking haligi at mga bintanang salamin na kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking pinto na gawa sa kahoy. May mga nakaunipormeng gwardiya at mga kasambahay na agad sumalubong sa kanila. "Welcome home, Sir Bayani," bati ng isang may edad ng lalaki na nakasuot ng barong. "Salamat, Mang Lito," sagot ni Bayani. Bumaling ito sa kanya. "Cristel, halika. Ipakikilala kita." Nanginginig ang mga tuhod ni Cristel habang bumababa ng sasakyan. Pakiramdam niya ay isa siyang langgam na napadpad sa isang higanting cake. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, mga bagay na hindi niya kailanman naging bahagi. Pumasok sila sa loob. Ang sahig ay gawa sa marmol na sobrang kintab. Kaya niyang makita ang sariling refleksyon. Isang dambuhalang chandelier na gawa sa libu-libong kristal ang nakabitin sa mataas na kisame. May mga painting sa dingding na mukhang mas mahal pa sa lahat ng kikitain niya sa buong buhay niya. Sinalubong sila ng isang babaeng nasa mga 50 anyos, nakasuot ng malinis na uniforme. Ang buhok nito ay nakapusod ng mahigpit at ang tindig ay strikto ngunit magalang. "Manang Loida, siya si Cristel," sabi ni Bayani. "Bago nating kasama dito sa bahay, ikaw na ang bahalang magturo sa kanya ng mga dapat niyang gawin." Tiningnan siya ni Manang Loida mula ulo hanggang paa. Hindi ito kasing sama ng tingin ni Senyora Eleanor, pero mayroon pa ring pagsusuri. "Sige sir, ako na ang bahala." "Dalhin mo na siya sa magiging kwarto niya para makapagpahinga," sabi ni Bayani. Bumaling ito sa kanya. "Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga tao dito." Tumangulang si Cristel, hindi makapagsalita. Iniwan sila ni Bayani. Iginiya siya ni Manang Loida sa isang pasilyo na tila walang katapusan. Ang kwartong ibinigay sa kanya ay simple lang kumpara sa kabuuan ng bahay, pero para kay Cristel, para na itong isang suite sa hotel. May sarili siyang kama na malambot, isang maliit na aparador, at sariling banyo. Malinis, maayos, ligtas. Naiyak siya sa sobrang pasasalamat. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinagabihan, habang tinutulungan niya ang ibang kasambahay sa kusina, narinig nila ang tunog ng isang baston na tumatama sa marmol na sahig. Tumahimik ang lahat. "Nasaan ang apo ko?" Ang boses ay malamig, matigas,
at puno ng awtoridad. Mula sa dilim ng pasilyo, lumabas ang isang matandang babae. Nakasuot ito ng eleganteng bestida. Ang buhok ay kulay pilak at perpektong nakaayos. Hawak nito ang isang baston na may silver na hawakan. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng agila. Siya ang reyna ng palasyong ito, walang duda. Doña Victoria, bati ng lahat, sabay yuko. Gumaya si Cristel. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Dire-diretso ang tingin ni Doña Victoria kay Cristel. Sino ito? Lumapit si Bayani na tila narinig ang kaguluhan. Lola, nagagalak akong makita kayo. Huwag mo akong batiin, putol ng matanda. Sino ang babaeng ito? Siya po si Cristel, Lola. Ang bago nating kasambahay. Mahinahong paliwanag ni Bayani. Tiningnan ni Doña Victoria si Cristel mula ulo hanggang paa. At pakiramdam ni Cristel ay hinuhubaran siya hanggang sa kanyang kaluluwa. Ang tingin nito ay mas malamig pa kaysa sa ulan ng bagyo. Isang bagong kasambahay? Ulit nito na tila hindi makapaniwala. Saan mo napulot yan? Lola, please! Hindi pinansin ni Bayani ang sinabi. Naglakad ito palapit kay Cristel. Ang bawat tapik ng baston ay parang isang hatol. Hindi ko gusto ang itsura niya. Humarap ito kay Bayani. At sa pagkakataong yon, nagsalita ito ng pabulong na ngunit sapat na para marinig nilang lahat. Hindi ako nagpapapasok ng kung sino-sino lang sa pamamahay ko, Bayani. Alam mo yan, isang malaking gulo ang dinala mo dito. Pagkatapos noon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan. Naiwan si Cristel na nakatayo roon. Pakiramdam niya ay mas mababa pa siya sa alikabok. Ang pag-asang naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng pamilyar na takot. Mukhang kahit saang palasyo man siya mapunta, ang tingin sa kanya ay iisa lang. Kinabukasan, binigyan siya ni Manang Loida ng unang gawain, ang maglinis ng lumang library sa ikalawang palapag. Isang silid na bihirang gamitin. Mas gusto ni Cristel iyon. Malayo sa mga matang mapanghusga ni Doña Victoria. Habang nag-aalis ng alikabok sa isang mataas na estante, hindi niya sinasadyang natabig ang isang malaki at makapal na photo album. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Naku! Nagmamadali niya itong pinulot. Sa pagkakabagsak, bumukas ito at may ilang litrato na kumalat sa sahig. Pinulot niya ang mga ito isa-isa. Mga lumang larawan, kulay sepia na. Mga larawan ng pamilya Del Rosario nung mga bata pa sila. Ngunit isang larawan ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang batang Doña Victoria ang nasa larawan, nakatayo sa hardin, nakangiti. Sa tabi nito ay isang babaeng nakauniporme ng katulong. Nakangiti rin ito, isang pamilyar na ngiti. Nanigas si Cristel, ang mukha, ang mga mata, ang nangiti. Ang babae sa larawan, kamukhang kamukha niya, kamukhang kamukha ng kanyang ina. Lumipas ang mga araw at unti-unting naging pamilyar si Bayani sa isang bagong routine. Isang routine na umiikot hindi lang sa mga board meeting at business proposal, kundi sa mga pasimpleng sulyap sa isang dalagang tahimik na nagtatrabaho sa kanyang pamamahay. Hindi niya mapigilan. May kung anong magnet na humihila sa kanya palapit kay Cristel. Hinahanap-hanap niya ang presensya nito. Ang paraan ng maingat nitong pag-aayos ng mga libro sa library. Ang halos hindi marinig na pag-awit nito habang nagdidilig ng halaman sa hardin. Ang pagod. Ngunit kontentong nangiti nito sa pagtatapos ng araw. Nakikita niya ang sarili na gumagawa ng mga dahilan para lang makausap ito. Magpapakuha ng kape kahit hindi naman siya inaantok. Magpapatanong kung ano ang ulam kahit alam na niya. Mga maliliit na bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Isang gabi, habang pauwi mula sa isang late meeting, nakita niya ang ilaw sa library na bukas pa. Sumilip siya at nakita si Cristel doon, maingat na pinupunasan ang isang lumang globo.
Halos hating gabi na, hindi na siya nag-isip. Kumuha siya ng isang tray mula sa kusina, nagsalin ng mainit na gatas at naglagay ng ilang piraso ng cake. Siya mismo ang nagdala niyon sa library. Nagulat si Cristel nang makita siya. Agad itong napatayo ng tuwid. Sa Sir Bayani, pasensya na po. Tatapusin ko na po ito. Huwag, mahinahon niyang sabi. Inilapag niya ang tray sa isang maliit na mesa. Kumain ka muna. Alam kong hindi ka pa naghahapunan. Napatitig si Cristel sa pagkain. Pagkatapos ay sa kanya. Pero sir, nakakahiya po. Trabaho ko po ito. At trabaho ko naman na siguraduhing maayos ang kalagayan ng mga tao sa pamamahay ko, sagot niya. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sige na, kainin mo na yan. Ako na ang magsasara dito. Sa ilalim ng kanyang mapilit ngunit malumanay na tingin, naupo si Cristel at nagsimulang kumain. At para kay Bayani, ang panunood sa kanya ay mas nakakabusog pa kaysa sa anumang mamahaling hapunan. Ngunit ang tahimik na paraisong ito ay hindi nagtagal. Isang hapon, habang nag-uusap sila ni Cristel sa hardin tungkol sa mga halaman, isang pamilyar at matinis na boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Bayani darling, napalingon silang dalawa. Papalapit sa kanila si Beatrice Villarreal, nakasuot ng isang mamahaling bestida na tila mas angkop sa isang party kaysa sa isang simpleng hapon. Ang anak ni Senyora Eleanor. Agad na yumuko si Cristel. Ma'am, bati nito. Nginitian ni Beatrice di si Bayani, ngunit nang dumapo ang tingin nito kay Cristel, ang ngiti ay naging isang malamig na pag-ismid. Oh, look who it is, sabi ni Beatrice, ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Ang sikat na katulong. Akalain mo nga naman, nakahanap ka kaagad ng bagong amo. Beatrice, mariing sabi ni Bayani, anong ginagawa mo dito? Visiting my future family, of course. Malanding sagot nito, sabay kapit sa braso ni Bayani. And I'm thirsty. Hoy, ikaw! Baling nito kay Cristel. Kumuha ka nga ng juice. Make it quick. Hindi kumibo si Cristel. Handa nang sumunod. Ngunit pinigilan siya ni Bayani. May ibang kasambahay para gawin yan, sabi ni Bayani. Inaalis ang kamay ni Beatrice sa kanyang braso. Tumawa si Beatrice. Bakit? Special ba siya? Don't be silly, Bayani. A maid is a maid. Hindi mo siya kailangang bastusin, sagot ni Bayani. Ang boses ay nagsisimula nang maging malamig. Hindi ko siya binabastos. Inuutusan ko lang siya. Yun naman ang trabaho niya. Di ba? Tiningnan ni Beatrice si Cristel mula ulo hanggang paa. O baka naman, may iba na siyang trabaho dito? Sapat na yon. Hinawakan ni Bayani si Beatrice sa braso, hindi mahigpit ngunit may diin, at inilayo ito kay Cristel. Makinig ka, Beatrice, sabi niya sa mahinang boses para sila lang ang makarinig. Huwag na huwag mong gagalawin si Cristel. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan. Manatili ka sa lugar mo kung hindi ako mismo ang maglalagay sa iyo doon. Nagulat si Beatrice sa kanyang sinabi. Puno ng pagbabanta ang mga mata ni Bayani. Walang bakas ng pagbibiro. Ngunit bago pa man makasagot si Beatrice, ang boses ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw mula sa balkonahe. Bayani, Beatrice, pumasok kayo. Maghahapunan na tayo. May importante tayong pag-uusapan. Ang hapunan ay isang palabas ng pagkukunwari. Isang mahabang mesa na puno ng mga mamahaling pagkain at mga bisitang kabilang sa alta sosyedad. Si Beatrice ay nakaupo sa tabi ni Bayani, umaarteng parang walang nangyari. Si Doña Victoria naman ay nasa kabilang dulo. Ang mga mata ay matalas na nakamasid sa lahat. Si Cristel, kasama ang ilang piling kasambahay, ang nagsisilbi sa hapag. Nakasuot ito ng simpleng puting bestida at itim na apron, ang tanging maayos niyang damit. Bawat galaw niya ay maingat, bawat yuko ay magalang. Ngunit ramdam ni Bayani ang tensyon sa buong katawan nito.
Ramdam niya ang daan-daang matang mapanghusga na nakatitig dito. Sinusubukan ni Bayani na ngitian ito sa tuwing lalapit ito sa kanya, ngunit si Donna Victoria ay tila sinasadyang hindi ito tingnan na para bang isa lang itong hangin. Ang gabi ay malapit nang matapos nang tumayo si Beatrice. "Excuse me," sabi nito. May hawak na kopita ng red wine. Naglakad ito sa likuran ni Cristel na nooy nagsasali ng tubig sa baso ng isang bisita. At pagkatapos, nangyari ang lahat ng napakabilis. "Ay!" Sigaw ni Beatrice na tila sinadyang matisod. Ang laman ng kanyang kopita, ang madilim at pulang alak, ay tumapon lahat sa likod ng puting bestida ni Cristel. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga bisita. Ang mantsa ay mabilis na kumalat sa puting tela, parang isang malaking sugat. Nanigas si Cristel sa kanyang kinatatayuan. Nakayuko, hindi makagalaw. Ang kahihiyan ay malinaw na nakaguhit sa kanyang mukha. "Oh my gosh, I'm so sorry," sabi ni Beatrice. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. "Ang clumsy ko talaga. Look what I did to your uniform." Ang ilang bisita ay nagtawanan ng mahina. Pero si Bayani ay hindi tumatawa. Mabilis siyang tumayo. Ang upuan niya ay gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa kailanman nakita ni Beatrice. Ang katahimikan sa dining hall ay mabigat at halos pwedeng hiwain. Si Cristel ay nanatiling nakatayo, nakayuko. Ang pulang mantsa sa kanyang likod ay tila isang simbolo ng kanyang kahihiyan. Gusto na niyang maglaho o lamunin na lang ng lupa. Ngunit bago pa man may makapagsalita, kumilos si Bayani. Kinuha niya ang table napkin sa kanyang kandungan at lumapit kay Cristel. Sa harap ng lahat ng kanilang bisita, sa harap ni Beatrice at ni Doña Victoria, marahan niyang ipinatong ang napkin sa balikat ni Cristel at sinubukang punasan ng alak kahit alam niyang huli na ang lahat. "Okay ka lang?" Bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Ang boses niya ay walang bahid ng galit, kundi purong pag-aalala. Hindi makatingin si Cristel sa kanya. Isang mabilis na tango lang ang naisagot nito bago ito nagpaalam ng pabulong at mabilis na tumakbo palabas ng silid. Hinarap ni Bayani si Beatrice, ang mga mata ay nanlilisik. "Sinadya mo yon." "Of course not, darling. It was an accident." Pagtatanggol ni Beatrice sa sarili. Hindi na nagsalita pa si Bayani. Tinalikuran niya ang lalahat at sinundan si Cristel. Nakita niya ito sa hardin, nakaupo sa isang bangkong bato sa ilalim ng puno ng kalachuchi, tahimik na umiiyak. Ang mga balikat nito ay nanginginig. Umupo si Bayani sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lang itong ilabas ang lahat. Pagkalipas ng ilang sandali, kinuha niya ang panyo mula sa kanyang bulsa at iniabot dito. "Salamat po, sir," sabi nito. Ang boses ay garalgal. "Pipasensya na po. Nakakahiya." "Wala kang dapat ikahiya," mariing sabi ni Bayani. "Sila ang dapat mahiya." Tumingin si Cristel sa kanya. Ang mga mata ay namumugto. "Bakit po? Bakit ninyo to ginagawa?" "Ang alin?" "Ito. Ang pagiging mabait nyo sa akin." Isang tanong na matagal na ring tinatanong ni Bayani sa kanyang sarili. Tinitigan niya ang mukha nito na naliliwanagan ng buwan. Ang mga luhang kumikinang sa kanyang pisngi. Ang tapang na nakatago sa likod ng kalungkutan. At sa sandaling iyon, alam na niya ang sagot. "Dahil nakikita ko sa iyo ang hindi nila nakikita." Mahina niyang sagot. "Nakikita ko ang isang taong may mabuting puso at may dignidad kahit papilit itong inaalis sa iyo ng mundo." Inalis niya ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat nito para takpan ng mantsa. "Hindi ka bagay sa uniformeng yan, Cristel. At hindi ka bagay sa lugar na to kung saan ka nila binabastos. Pero sir, ito lang po ang buhay na alam ko."
Pwede natin yung baguhin. Hinawakan niya ang kamay nito. Pwede mong baguhin. Maniwala ka lang sa sarili mo. At maniwala kang, nandito ako. Sa mga salitang yon, isang bagong damdamin ang namuo sa pagitan nila. Hindi na lang ito awa o utang na loob. Ito ay pag-unawa, koneksyon, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Kinabukasan, isang kahon ang dumating para kay Cristel. Sa loob nito ay isang simpleng bestida, hindi mamahalin ngunit elegante. May kasama itong sulat, para hindi mo na kailangang suotin ang damit na may masamang alaala. B. Napaiyak si Cristel sa tuwa at pasasalamat. Ngunit habang namumuo ang isang magandang ugnayan, sa kabilang dako ng mansyon, isang madilim na plano ang nabubuo na rin. Hindi matanggap ni Beatrice at Senyora Eleanor ang kanilang pagkatalo. Ang pagtatanggol ni Bayani kay Cristel sa harap ng lahat ay isang malaking sampal sa kanilang mukha. Kailangan nilang gumanti. Kailangan nilang tanggalin si Cristel sa eksena ng tuluyan. May naisip na ako, Mama, sabi ni Beatrice. May masamang ngitis. Ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang plano na siguradong gagana. Isang plano na ginamit na dati. Ang plano ay simple, ngunit malupit. Alam nilang si Doña Victoria ay may isang paboritong alahas, isang antique na emerald brooch na pamana pa ng kanyang ina. Bihira niya itong suotin at nakatago lang sa kanyang jewelry box. Gagamitin nila ito. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang lahat, pumasok si Beatrice sa kwarto ni Doña Victoria na iniwang hindi nakalak ng isang kakuntsabang katulong. Kinuha niya ang brooch. Pagkatapos, dahan-dahan siyang pumuslit papasok sa maliit na kwarto ni Cristel. Si Cristel ay mahimbing na natutulog, yakap-yakap ang bagong bestida na bigay ni Bayani. Kinuha ni Beatrice ang lumang plastic bag ni Cristel na nakatago sa ilalim ng kama. Sa loob niyon, isinilid niya ang mamahaling brooch sa ilalim ng mga luma nitong damit. Kinabukasan, ang buong mansyon ay nagising sa isang malakas na sigaw. Ang brooch ko, nawawala. Ang sigaw ni Doña Victoria ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nagtipon ang lahat ng katulong sa sala kasama si Cristel. Ang mukha ng matanda ay puno ng galit at pagkabigla. Si Beatrice ay nasa tabi nito, nagkukunwaring nag-aalala. Sino ang kumuha? Magsalita kayo. Sigaw ng Donya, walang umamin. Kung walang aamin, lahat kayo ay dadalhin ko sa pulis. Banta nito. At uunahin kong ipa-search ang mga kwarto ninyo. Isa-isang hinalughog ng mga gwardiya ang mga silid. Si Cristel ay kinakabahan, hindi para sa sarili niya, kundi dahil sa tensyon sa paligid. Nang marating nila ang kwarto ni Cristel, mabilis nilang hinalungkat ang mga gamit nito. Walang gaanong laman ang aparador. Ngunit nang ilabas nila ang plastic bag sa ilalim ng kama at ibinuhos ang laman nito, kumalat sa sahig ang iilang luma niyang damit. At sa gitna ng mga yon, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng liwanag ng umaga. Ang emerald brooch. Tumahimik ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang kolektibong paghinga ng mga tao. Dahan-dahang lumapit si Beatrice at dinampot ang brooch. Ito nga. Lahat ng mata ay napunta kay Cristel. Mga matang puno ng akusasyon, pagkadismaya, at pagkondena. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang tingin ni Doña Victoria. Isang tingin ng malamig na tagumpay. Tumingin ito kay Cristel, hindi na nagulat, na para bang ito na mismo ang inaasahan niya. Sinasabi ko na nga ba? Ang sabi ng matanda sa isang malamig at mapanghusgang tinig, sapat na para marinig ng lahat, kasama na si Bayani na kararating lang at nakatayo sa may pinto, tulala sa nangyayari. Alam ko na, katulad ka ng ina mo, deklara ni Doña Victoria, isang magnanakaw. Ang mga salitang yon ay tumama kay Cristel na parang isang malakas na sampal. Ang brooch, ang akusasyon, at ngayon, ang kanyang ina. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nabuo sa kanyang isipan.
At ang katotohanan ay mas masakit pa sa 10,000 karayom. Ang mga salita ni Doña Victoria ay nanatiling nakalutang sa ere, mabigat at nakakalasong parang lason, katulad ka ng ina mo, isang magnanakaw. Para kay Bayani, ang eksenang nasa harap niya ay parang isang masamang panaginip. Si Cristel, nakatayo sa gitna ng lahat, namumutla at hindi makagalaw. Ang brooch sa kamay ni Beatrice. At ang mapanuring tingin ng kanyang lola. Hindi. Hindi ito pwedeng mangyari. Hindi totoo yan. Ang unang lumabas sa bibig ni Bayani. Ang boses ay matatag. Kahit pa ang mundo niya ay nagsisimulang gumuho. Naglakad siya palapit kay Cristel. Hindi magnanakaw si Cristel. Ang ebidensya ay nasa harap na natin, apo. Malamig na sagot ni Doña Victoria. Nakita sa gamit niya. Ano pa bang kailangan mong patunayan? Isang setup to. Giit ni Bayani. Ang tingin ay lumipat kay Beatrice na ngayon ay nagkukunwaring biktima. May naglagay niyan dyan. At sino? Hamon ng kanyang lola. Bayani, gumising ka. Nabubulagan ka ng awa mo sa babaeng yan. Tingnan mo siya. Hindi ba't ang kasaysayan ay umuulit? Ang ina niya. At ngayon siya. Ang lahi nila ay nasa dugo na talaga ang pagnanakaw. Itigil niyo yan, sigaw ni Bayani. Ngunit ang kanyang pagtatanggol ay tila hangin lang na dumaan. Ang mga mata ng lahat ay nasa kay Cristel, naghihintay ng kanyang paliwanag. Pero anong ipapaliwanag niya na hindi niya alam kung paano napunta ang alahas doon? Sino ang maniniwala sa kanya? Ang katotohanan na ang ina niya ay inakusahan din ng parehong bagay noon ay lalo lang nagdiin sa kanya. Isa siyang sirang plaka, umuulit sa isang kantang hindi niya isinulat. Hinarap ni Bayani si Cristel. Hinawakan niya ito sa balikat. Cristel, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Tumingin si Cristel sa mga mata ni Bayani. Naghahanap siya ng paniniwala. Ngunit sa likod ng determinasyon nitong ipagtanggol siya, may nakita siyang isang maliit, halos hindi mapansing kislap. Isang kislap ng pagdududa, isang anino ng alinlangan. Hindi nito sinabi, pero nabasa niya sa mga mata nito. Ang tanong, ang imposible ng lahat ng ito, ang bigat ng kasaysayan at iyon ang pumatay sa kanya. Hindi ang akusasyon ni Doña Victoria, hindi ang masamang tingin ng ibang katulong, hindi ang ngangisi ni Beatrice, kundi ang anino ng pagdududa sa mga mata ng nag-iisang taong pinaniwalaan niyang naniniwala sa kanya. Ang lakas na ipinaglalaban niya ay biglang nawala. Ang dignidad na pilit niyang pinanghahawakan ay gumuho. Napagtanto niya, sa mundong ito, habang buhay siyang magiging anino ng kanyang ina, isang magnanakaw sa mata ng lahat, at idadamay niya ang sino mang lalapit sa kanya. Kahit pa si Bayani. Yumuko si Cristel. Patawad po, bulong niya. Hindi para aminin ang kasalanan, kundi para tapusin na ang lahat. Isang kolektibong gasp ang narinig. Para sa kanila, iyon na ang pag-amin. Kita mo na? Sabi ni Doña Victoria kay Bayani. Ang boses ay puno ng tagumpay. Tumawag kayo ng pulis. Wag! Mabilis na sabi ni Bayani. Umarap siya sa kanyang lola. Lola, pakiusap. Huwag na nating palakihin to. Ako na ang bahala. Palabasin niyo na muna ang lahat. Nag-aalangan man ay pumayag si Doña Victoria. Isa-isang umalis ang mga tao hanggang sa silang tatlo na lang ang naiwan. Si Bayani, si Cristel, at ang nakakabinging katahimikan sa pagitan nila. Lumapit si Bayani. Cristel. Wag po, sir. Putol ni Cristel. Hindi pa rin tumitingin sa kanya. Hindi ako naniniwalang ginawa mo to. Pero kailangan kong malaman. Bakit? Bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo? Ang boses ni Bayani ay puno ng pighati. Hindi ito nagtatanong kung siya ba ang kumuha, kundi kung bakit siya sumuko.
Ngunit para kay Chrystel, ang tanong ay pareho lang. Ang bakit ay nagpapahiwatig ng pagdududa. Sa wakas, tiningnan niya ito. Walang luha sa kanyang mga mata. Tanging isang basag at walang emosyong tingin. Dahil pagod na po ako, sagot niya. Pagod na po akong patunayan ng isang bagay na kahit kailan ay hindi naman nila paniniwalaan. At pagod na po akong maging problema ninyo. Hindi ka problema. Problema po ako, sir. Sabi niya, mula nang dumating ako dito, nagkagulo na. Nag-away kayo ng lola nyo. Nagkaroon kayo ng kaaway. At ngayon ito. Siguro tama nga sila. Siguro ito na talaga ang tadhana ko. Pagkatapos noon, tumalikod na siya at naglakad papunta sa kanyang kwarto. Iniwan si Bayani na nakatulala at walang masabi. Sa loob ng kanyang silid, hindi na umiyak si Chrystel. Para siyang isang manika na nawalan ng lahat ng laman. Wala nang nararamdaman. Tahimik niyang inilagay ang iilan niyang damit sa luma niyang plastic bag. Ang bestidang bigay ni Bayani ay maingat niyang tiniklop at iniwan sa ibabaw ng kama. Iyon lang ang tanging alaala ng isang kaligayahang hindi pala para sa kanya. Samantala, sa opisina ng mansyon, nagtatalo si Bayani at si Doña Victoria. I will not have her arrested, Lola. I will handle this. At paano? Papabayaan mo na lang na isang magnanakaw ang gumagala sa pamamahay ko? I will find proof that she was framed. Alam kong si Beatrice ang may gawa nito. Wala kang pruweba, Bayani. Ang mayroon tayo ay isang magnanakaw na umamin na sa kanyang kasalanan. Habang sila'y nag-aaway, tahimik na lumabas si Chrystel mula sa kanyang kwarto, bit-bit ang kanyang mga gamit. Walang nakapansin sa kanya. Naglakad siya sa mahabang pasilyo, palabas ng malaking pinto, at tinahak ang daan papalayo sa palasyo. Nang bumalik si Bayani sa silid ni Chrystel para kausapin itong muli, para sabihing lalaban siya para dito, huli na ang lahat. Ang kwarto ay walang laman. Ang tanging naroon ay ang bestidang iniwan nito sa ibabaw ng kama. Sa tabi niyon, isang maliit at nakatuping piraso ng papel. Binuksan niya ito. Iisang pangungusap lang ang nakasulat sa isang pamilyar at nanginginig na sulat kamay. Salamat sa lahat. Patawad sa abala. Nalukot ang papel sa kanyang kamao. Ang puso niya ay tila piniga hanggang sa madurog. Nawala na ito. At kasalanan niya ang lahat. Ang mga sumunod na araw para kay Bayani ay isang malabo at magulong panaginip. Ang mansyon na dati simbolo ng kapangyarihan ay naging isang malamig na bilangguan. Bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya kay Chrystel. Ang hardin kung saan sila huling nag-usap. Ang library na inayos nito. Ang pasilyo kung saan ito huling dumaan. Ang pagsisisi ay parang laso na, unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Ang imahe ng pagdududa sa kanyang mga mata noong araw na yon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sana pala'y niyakap niya ito. Sana pala'y sinabi niyang naniniwala siya. Kahit ano pa ang sabihin ng mundo. Ngunit huli na ang lahat. Marco, nahanap niyo na ba siya? Ito ang tanong na paulit-ulit niyang binibigkas sa telepono sa loob ng isang linggo. Sir, ginagawa po namin ang lahat. Laging sagot ng kanyang assistant. Pero parang naglaho po siyang parang bula. Walang record, walang social media, walang kamag-anak na malapitan. Pero hindi sumuko si Bayani. Ipinag-utos niya sa kanyang mga tauhan na halughugin ang bawat sulok ng Cebu. Mga maliliit na karinderya, mga murang paupahan, mga ahensya ng kasambahay. Nagpakalat siya ng mga larawan. Nag-alok ng pabuya, ngunit wala. Tila kinain ng lupa si Chrystel. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, sinimulan niya ang sarili niyang imbestigasyon sa loob ng mansyon. Alam niya, sa puso niyang si Beatrice ang may pakana ng lahat. Kailangan niya lang ng patunay. Isang gabi, pinatawag niya ang head of security ng mansyon.
Gusto kong makita ang lahat ng CCTV footage noong gabi bago nawala ang brooch. Utos niya. Pero sir, ipinasuri na po yan ni Doña Victoria. Wala pong nakitang kahina-hinala. Sagot ng gwardiya. Gusto kong makita ulit. Mariing sabi ni Bayani. Bawat anggulo, bawat segundo. Magdamag silang nanood sa security room. Mabilis na ipinapakita ang mga recording. Paulit-ulit, walang kakaiba. Hanggang sa isang maliit na detalye ang nakakuha ng pansin ni Bayani. Teka, itigil mo dyan, i-rewind mo. Ang footage ay mula sa isang kamera na nakatago sa pasilyo malapit sa kwarto ng mga katulong. Sa eksena, nakitang dumaan ang isang katulong na may dalang tray. Walang kahina-hinala. Ngunit sa sahig, sa sulok ng screen, may aninong gumalaw. I-zoomin mo yan. I-enhance mo ang liwanag. Nang gawin iyon, isang malabong imahe ang lumitaw. Isang anino ng isang taong nakatayo sa madilim na bahagi ng pasilyo, malapit sa pinto ng kwarto ni Cristel. Hindi makita ang muka, pero pamilyar ang hubog ng katawan at ang suot na bestida. I-cross-reference mo ang itsura ng bestidang yan sa footage mula sa sala noong gabi ng hapunan. Ilang sandali lang, dalawang imahe ang lumabas sa screen magkatabi. Sa kaliwa, ang malabong imahe mula sa pasilyo. Sa kanan, isang malinaw na kuha kay Beatrice habang nakikipagtawanan sa mga bisita. Iisa lang ang bestida. Sinasabi ko na nga ba, bulong ni Bayani, ang mga kamay ay nakakuyom sa galit. Ngunit hindi pa ito sapat. Isang anino lang yon. Madaling itanggi. Kailangan niya ng mas matibay na ebidensya. Naalala niya ang sinabi ng kanyang lola. Katulad na katulad ka ng ina mo. Ang kasaysayan ay umuulit. Kung ganoon, kailangan niyang balikan ang simula ng lahat. Kinabukasan, pinuntahan niya ang bahay ni Mang Lito, ang pinakamatagal na katiwala ng kanilang pamilya na nagretiro na ilang taon na ang nakalipas. Mang Lito, kailangan ko po ang tulong ninyo, sabi ni Bayani. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kaso ni Elisa, ang ina ni Cristel. Bumuntong hininga ang matanda. Isang malungkot na kwento iyon, Sir Bayani. Isang mabait na babae si Elisa. Hindi ako naniwala ni minsan na magnanakaw siya. Ano po ba talaga ang nangyari? Ang opisyal na kwento, ninakaw niya ang isang mamahaling kwintas ni Don Ricardo, ang yumaong asawa ni Senyora Eleanor. Pagkukwento ng matanda. Karegalo pa lang noon ni Don Ricardo sa asawa niya. Biglang nawala. At dahil si Elisa ang laging naglilinis sa kwarto nila, siya ang napagbintangan, si Doña Victoria, para maiwasan ang eskandalo sa pagitan ng dalawang pamilya. Siya na lang ang nagdesisyon. Pinalaya si Elisa nang walang anumang benepisyo. May mali sa kwento. Hindi nagtutugma. Mang Lito, mayroon po ba kayong naitagong kahit anong gamit ni Elisa? Nag-isip ang matanda. Nang umalis siya, iniwan niya ang halos lahat ng gamit niya. Kinuha ko ang isang maliit na baul. Naisip ko, baka balikan niya balang araw. Pero hindi na siya bumalik. Ipinasok ni Mang Lito si Bayani sa isang maliit na bodega. At doon, sa isang sulok, ay naroon ang isang luma at maalikabok na baul na kahoy. Binuksan nila ito. Sa loob ay may ilang lumang damit, isang rosaryo at isang maliit na Biblia. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bigkis ng mga liham na tinalian ng isang kupas na laso. Kinuha ni Bayani ang mga liham, sulat kamay. Mga liham na hindi na ipadala. Mga liham para sa kapatid ni Elisa sa probinsya. Binasa ni Bayani ang mga ito isa-isa. Ang mga unang sulat ay puno ng saya at pag-asa sa bago niyang trabaho. Ngunit habang tumatagal, ang tono ay nagbago. Naging puno ng takot. Isinulat ni Elisa ang tungkol sa pambabastos sa kanya ni Don Ricardo Villarreal. Ang pagpipilit nito sa kanya. Ang pagbibigay ng mga regalo na hindi niya tinatanggap. At pagkatapos, ang huling sulat. Isinulat ito noong gabi bago siya pinalayas. Ate, natatakot ako. Ibinigay sa akin ni Don Ricardo
Ang kwintas na yon. Sinabi niyang regalo daw niya sa akin. Isinasauli ko, ngunit ayaw niyang tanggapin. Ngayon, sinasabi niyang ninakaw ko daw yon. Alam kong gagawin niya ang lahat para idiin ako, para pagtakpan ang sarili niya sa asawa niya. Walang maniniwala sa akin. Sino lang ba ako? Tulungan mo ako, ate. Nabitawan ni Bayani ang sulat, ang buong kwento, ang buong katotohanan. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay pagtatakip sa isang mas malaki at mas maruming kasalanan. At si Senyora Eleanor at ang kanyang lola, naging bahagi sila ng pananahimik. Ngayon, mayroon na siyang pruweba. Ang kailangan na lang niyang gawin ay hanapin si Cristel at sa pagkakataong ito, alam na niya kung saan magsisimula. Sa probinsya kung saan nakatira ang tiyahin nito. Ang buhay sa probinsya ay simple at tahimik. Isang malaking kaibahan sa magulo at marangyang mundo na iniwan ni Cristel. Nakatira siya ngayon sa kanyang tia Elena, ang kapatid ng kanyang ina, sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng mga bukirin. Sa umaga, tumutulong siya sa pagtitinda sa palengke. Sa hapon, nag-aalaga siya ng mga manok at nagdidilig ng gulay. Ang bawat araw ay pare-pareho, puno ng simpleng gawain na unti-unting humihilom sa kanyang mga sugat. Sinubukan niyang kalimutan ang lahat, ang mansyon, si Doña Victoria, at higit sa lahat si Bayani. Ngunit bawat gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, ang mga alaala ay bumabalik. Ang kabaitan sa mga mata ni Bayani, ang init ng kamay nito, at ang sakit ng pagdududa na sumira sa lahat. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa bakuran, isang itim at pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanilang dampa. Nanigas si Cristel. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, isang halo ng takot at pananabik. Bumukas ang pinto ng sasakyan. At mula roon, lumabas si Bayani. Mukha itong pagod at mas payat kaysa sa huli niya itong makita. Ngunit ang mga mata nito, nang magtama ang kanilang paningin, ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakita dati. Desperasyon at determinasyon. Naglakad ito palapit sa kanya. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito ilang talampakan mula sa kanya, tila natatakot na baka tumakbo siyang palayo. "Cristel!" sabi nito. Ang boses ay garalgal, puno ng emosyon. Hindi siya sumagot. Hinigpitan lang niya ang hawak sa walis tingting na para bang iyon ang kanyang kalasag. "Nahanap din kita," patuloy ni Bayani. "Ilang linggo kitang hinanap." "Bakit po kayo nandito, sir?" Malamig niyang tanong. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. "Para po ba kunin ang bayad sa brooch?" Nasaktan si Bayani sa kanyang sinabi. Umiling ito. "Hindi. Nandito ako para humingi ng tawad." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa bibig ni Cristel. "Tawad? Para saan po? Sa hindi paniniwala sa akin?" "Oo," mabilis niyang sagot. Walang pag-aatubili. "Oo, para doon. Cristel, patawarin mo ako. Naging mahina ako. Naging bulag. Dapat pinaniwalaan kita ng walang pag-aalinlangan. Dapat ipinaglaban kita ng higit pa." Lumapit ito ng isang hakbang. "Pero ngayong gabi, babawi ako. Babawi ako para sa'yo at para sa nanay mo." Natigilan si Cristel sa pagkakarinig sa kanyang ina. Anong ibig ninyong sabihin?" Hindi sumagot si Bayani. Sa halip, may kinuha ito mula sa loob ng kanyang coat, ang bigkis ng mga lumang liham. "Binasa ko ang mga sulat niya, Cristel. Alam ko na ang lahat." Nanginginig ang mga kamay ni Cristel habang inaabot ang mga liham. Binuklat niya ang mga ito, ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. Ang mga salitang puno ng sakit at takot. Ang katotohanang itinago sa kanya sa buong buhay niya. Habang nagbabasa, ang mga luha
ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Mga luha hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa kanyang ina, para sa hustisyang hindi nito kailanman nakamit. Inosente siya, bulong ni Cristel. Ang mga salita ay tila hirap lumabas sa kanyang lalamunan. Inosente ang nanay ko. Oo, sabi ni Bayani. At inosente ka rin. At ngayong gabi, malalaman ng lahat ang katotohanan. Tumingin si Cristel sa kanya. Ang puso ay puno ng nag-uumapaw na emosyon. Ang galit na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas malalim. Nakita niya ang pagsisisi at sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang lalaking handang tahakin ang daan-daang kilometro para lang hanapin siya at ituwid ang isang pagkakamaling hindi lang nito kasalanan. Ano pong gagawin natin? Tanong niya. Ang boses ay mahina na, ngunit may bagong lakas. Babalik tayo, sabi ni Bayani. Ang boses ay puno ng determinasyon. Babalik tayo sa mansyon at haharapin natin sila. Magkasama. Tumingin si Cristel sa maliit nilang dampa, sa simpleng buhay na sinimulan niyang buuin. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bayani, sa lalaking kumakatawan sa isang mundong puno ng sakit, ngunit puno rin ng posibilidad ng pag-ibig at katarungan. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, mas malakas ang pagnanais niyang bigyan ng hustisya ang kanyang ina. At mas malakas ang pagnanais niyang maniwala ulit. Sasama po ako, sabi niya. Isang ngiti ng ginhawa ang gumuhit sa labi ni Bayani. Isang nangiti na nagsasabing hindi pa huli ang lahat. Bago sila umalis, tinawagan ni Bayani si Marco. Marco, ihanda mo ang lahat. Tumawag ka ng isang family meeting. Isama mo ang mga Villarreal. Sabihin mong may emergency. Isang bagay na kailangan nilang malaman tungkol sa nakaraan. May pag-aalala sa boses ni Marco. Sir, sigurado po ba kayo? Siguradong sigurado ako, sagot ni Bayani, habang pinagmamasdan si Cristel na nagpapaalam sa kanyang tiyahin. Oras na para harapin ang mga multo ng nakaraan. Sa kanilang paglalakbay pabalik sa Cebu, ang katahimikan sa loob ng kotse ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito puno ng hiya o takot. Ito ay isang katahimikan ng paghahanda. Isang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. Nang tanaw na nila ang mga ilaw ng syudad, hinawakan ni Bayani ang kamay ni Cristel. Mainit pa rin ito, tulad ng dati. Natatakot ka ba? Tanong niya. Umiling si Cristel. Hindi na po, basta't kasama ko kayo. Nang huminto sila sa tapat ng nagtataasang gate ng Mansyon del Rosario, huminga sila ng malalim. Binuksan ng mga gwardiya ang gate at doon, sa dulo ng daan, naghihintay ang palasyo, naliligo sa liwanag. Sa loob nito, naghihintay ang mga taong hahatol sa kanila. Naghihintay ang katotohanan. Hinawakan ni Bayani ng mas mahigpit ang kamay ni Cristel. Handa ka na ba? Tumango si Cristel. Ang mga mata ay nagniningning sa tapang. Opo. Magkahawak kamay silang pumasok sa loob. Ang sala ng Mansyon del Rosario ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Naroon si Doña Victoria, nakaupo sa kanyang silyang parang trono. Ang muka ay isang maskara ng malamig na pag-aabang. Sa kabilang sofa, naroon si Senyora Eleanor at si Beatrice, kapwa nagtataka at bahagyang kinakabahan sa biglaang pagpupulong. Ang lahat ng mata ay napunta sa malaking pinto nang bumukas ito. Pumasok si Bayani at sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay ay si Cristel. Isang kolektibong gasp ang narinig. Si Beatrice ay napatayo, ang mukha ay namutla. Si Senyora Eleanor ay nanlaki ang mga mata sa gulat at galit. Ngunit si Doña Victoria ay nanatiling hindi kumikibo. Tanging ang paghigpit ng kanyang hawak sa baston ang nagpapahiwatig ng kanyang pagkagulat. Anong ibig sabihin nito, Bayani? Ang unang nagsalita
Ang boses ni Doña Victoria ay kasing talim ng yelo. Bakit mo ibinalik ang magnanakaw na yan sa pamamahay ko? Dahil hindi siya magnanakaw, Lola, kalmadong sagot ni Bayani. Naglakad sila ni Cristel papunta sa gitna ng silid. Hindi binibitawan ang kamay ng isa't isa. At nandito kami para patunayan yan. Tumingin si Bayani kay Beatrice. May ipapakita ako sa inyo. Sumenya siya kay Marco na nakatayo sa isang sulok. Isang malaking TV screen ang binuksan. Dito, ipinalalabas ang CCTV footage, ang malabong anino sa pasilyo, at ang paghahambing nito sa bestida ni Beatrice. Ano yan? That proves nothing. Depensa ni Beatrice, ngunit ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitatago. Talaga ba? Sabi ni Bayani. Kung ganoon, ipapaliwanag ko ang isang bagay na mas malinaw pa dito. Humarap siya kay Senyora Eleanor. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang kwintas. Isang kwintas na emerald na bigay sa inyo ng inyong yumaong asawa, si Don Ricardo. Biglang nagbago ang kulay ng mukha ni Senyora Eleanor. Anong kinalaman niyan dito? May kinalaman ang lahat, sabi ni Bayani. Ibinigay niya ang mga sulat kay Cristel. Ito na ang kanyang sandali. Huminga ng malalim si Cristel. Ang babaeng dati yumuyuko at hindi makatingin ng diretso ay tumayo ngayon ng may dignidad. Ang boses niya, nang magsalita siya, ay hindi na mahina. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng sakit ng 2 henerasyon. Ang pangalan po ng nanay ko ay Elisa. Panimula niya. Tinitingnan ang bawat isa sa kanila. Nagtrabaho siya para sa mga Villarreal. Maraming taon na ang nakalipas. Pinalayasan niyo siya. Inakusahan niyo siyang magnanakaw. Binuklat niya ang mga sulat. Ngunit ang totoo, na nakasulat dito mismo sa mga liham na ito, ay hindi siya nagnakaw. Ang asawa ninyo, Senyora Eleanor, ang nagbigay sa kanya ng kwintas. Pilit niya itong ibinibigay. At nang tumanggi ang nanay ko, ginamit niya ang kwintas para idiin siya, para pagtakpan ang sarili niyang pambabastos. Bawat salita ni Cristel ay parang isang dagok sa mukha ni Senyora Eleanor. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Hindi totoo yan, kasinungalingan, sigaw ni Eleanor. Kung kasinungalingan, bakit ninyo itinago ang katotohanan? Hamon ni Bayani. Bakit kayo pumayag na masira ang buhay ng isang inosenteng tao para lang protektahan ang pangalan ng pamilya ninyo? Dito na hindi nakatiis si Beatrice. Mama, magsalita ka. Tell them they're lying. Ngunit si Senyora Eleanor ay hindi makapagsalita. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamalakas na pag-amin. At ikaw, Lola, sabi ni Bayani, bumaling sa kanyang lola. Ang boses niya ay hindi na galit, kundi puno ng pighati. Alam niyo rin po ito. Pinili niyong manahimik. Pinili niyong isakripisyo ang isang walang laban para maiwasan ang iskandalo. Si Doña Victoria ay napapikit. Ang maskara ng kapangyarihan sa kanyang mukha ay unti-unting nabitak. Sa unang pagkakataon, nakita ni Bayani ang kanyang lola na mukhang matanda at marupok. Kaya pala, sigaw ni Beatrice sa pagkabigla, na tila ngayon lang naunawaan ng lahat. Napatingin siya sa kanyang ina. Kaya pala ganoon na lang ang galit mo sa kanya, dahil alam mong may kasalanan si Papa. Sa gulat at pagkataranta, si Beatrice ay nadulas. Sinunod ko lang naman ang ginawa ninyo. Ginaya ko lang ang plano ninyo para mapaalis ang isang sagabal. Kung nagawa niyo noon, bakit hindi ko pwedeng gawin ngayon? Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang pag-amin, direkta mula sa bibig ni Beatrice. So, inaamin mo? Mahinang tanong ni Bayani. Napatakip si Beatrice sa kanyang bibig, huli na para bawiin ang kanyang sinabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Tinalikuran sila ni Bayani. Muli niyang hinarap ang kanyang lola, ngunit si Cristel ang nagsalita.
Hindi po ako nandito para humingi ng pera. Sabi niya, ang luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matatag. Hindi po ako nandito para maghiganti. Nandito po ako para sa isang bagay na hindi nabibili ng pera ninyo. Nandito po ako para sa katarungan, para sa pangalan ng nanay ko. Tinitigan niya ng diretso si Doña Victoria. Ang tanging hinihiling ko ay isang pag-amin, isang paghingi ng tawad para sa lahat ng sakit na idinulot ninyo sa pamilya ko. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumagsak sa balikat ni Doña Victoria. Tumingin ang matanda sa umiiyak na si Cristel. Tumingin ito sa kanyang apong si Bayani na nakatayo sa tabi nito, isang simbolo ng bagong henerasyon na handang ituwid ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang lahat ng pride, ang lahat ng takot sa iskandalo ay nawala. Ang natira na lang ay ang isang matandang babae na humaharap sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Dahan-dahan, sa tulong ng kanyang baston, tumayo si Doña Victoria. Naglakad siya palapit kay Cristel. Ang bawat hakbang ay tila 100 taon ang bigat. Huminto siya sa harap ng dalaga at sa harap ng lahat. Sa harap ng kanyang pamilya at ng mga Villarreal, ginawa niya ang isang bagay na hindi pa niya kailanman ginawa sa buong buhay niya. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo. Ang pamilya del Rosario, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon, ay may utang na paumanhin sa'yo at sa iyong ina. Tumingin siya kay Cristel. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Ako ay nagkamali. Ang mga linggo pagkatapos ng gabing iyon ay naging simula ng isang malaking pagbabago. Ang balita tungkol sa ginawang pag-amin ni Beatriz at sa kasalanan ng yumaong si Don Ricardo ay kumalat ng tahimik sa alta sosyedad, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa paraan kung paano ito hinarap ng mga Del Rosario. Ang pamilya Villarreal ay nawalan ng lahat ng respeto at impluensya at tuluyan ng lumayo sa mata ng publiko. Sa loob ng mansyon, isang bagong uri ng kapayapaan ang namayani. Sa isang kilos na ikinagulat ng lahat, tinawag ni Doña Victoria si Bayani at formal na ipinasa sa kanya ang buong pamumuno ng Del Rosario Group. Oras na para mamuno ang isang taong mas pinipili ang tama kaysa sa kombenyente, sabi nito. Ang relasyon sa pagitan ni Cristel at ng matanda ay unti-unti ring naghilom. Isang hapon, nakita ni Bayani mula sa bintana ng kanyang opisina ang isang eksenang hindi niya inakalang makikita. Sa hardin, sa ilalim ng puno ng kalachuchi, magkatabing nakaupo si Doña Victoria at si Cristel. Nag-uusap sila habang umiinom ng tsaa. Walang pilitan, walang pagkukunwari. Tanging isang tahimik na pag-unawa at pagtanggap. Sa ilalim ng pamumuno ni Bayani, naglunsad ang kumpanya ng isang malaking foundation, ang Elisa Foundation, na ipinangalan sa ina ni Cristel. Ang layunin nito ay magbigay ng legal na tulong at scholarship sa mga inaabusong kasambahay at kanilang mga anak. Si Cristel, sa kabila ng pagtanggi niya noong una, ang naging aktibong pinuno nito. Sa bawat babaeng natutulungan niya, nabibigyan niya ng bagong kahulugan ang sakit na dinanas ng kanyang ina. Ngunit sa gitna ng lahat ng pagbabagong ito, may isang bagay na nanatiling hindi nababanggit sa pagitan ni Bayani at Cristel, ang kanilang mga puso, ang kanilang nararamdaman. Isang hapon, habang papalubog ang araw, niyaya ni Bayani si Cristel na mamasyal. Walang partikular na destinasyon. Nag-drive lang sila. Tinatahak ang mga kalsada ng Cebu na naging saksi sa kanilang kwento. Hanggang sa huminto sila sa isang pamilyar na lugar. Sa tapat ng isang mataas na tarangkahan na bakal, ang dating bahay ng mga Villarreal. Ngayon ay nakatiwangwang na ito at may for sale na sign sa harapan. Bumaba sila ng sasakyan at tumayo sa mismong lugar kung saan sila unang nagkita. Ang basang semento noon ay tuyo na ngayon, naliligo sa gininto ang kulay ng papalubog na araw. Naalala mo pa ba?
Mahinang tanong ni Bayani. Tumango si Cristel. Paano ko po makakalimutan? Dito nagsimula ang lahat. Oo, sabi ni Bayani. Dito, sa gitna ng isang malakas na bagyo. Humarap siya kay Cristel at hinawakan ng dalawang kamay nito. Cristel, noong gabing iyon, hindi lang isang babaeng basang-basa sa ulan ang nakita ko. Nakita ko ang pinakamatapang at pinakamatatag na taong nakilala ko. Huminga siya ng malalim. Binago mo ang buhay ko. Tinuruan mo akong ipaglaban ng tama. Tinuruan mo akong makita ang halaga ng isang tao. Hindi dahil sa pangalan o yaman, kundi dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Kayo rin po, Sir Bayani, sagot ni Cristel. Ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Binigyan niyo po ako ng pag-asa noong panahong gusto ko nang sumuko. Ipinakita niyo sa akin na karapat-dapat din po pala akong mahalin at respetuhin. Hindi lang karapat-dapat, sabi ni Bayani. Ang boses ay puno ng emosyon. Ikaw ang pinakakarapat-dapat sa lahat. Dahan-dahan, lumuhod si Bayani sa harap ni Cristel, sa mismong sementong naging saksi sa kanyang mga luha. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang malaki at maningning na diamante. Isa itong simpleng singsing na pilak na may maliit na batong esmeralda sa gitna. Isang simbolo ng hustisya at bagong simula. Cristel, sabi niya, habang nakatingala dito. Hindi ako nangangako ng isang palasyo dahil alam nating pareho na ang mga palasyo ay puno ng mga lihim. Hindi ako nangangako ng kayamanan dahil ang kayamanan ay hindi kayang bumili ng kaligayahan. Ang tanging maipapangako ko ay ang aking puso, ang aking respeto, at ang aking buong buhay. Nangangako akong hindi nahahayaang may manakit sa iyo ulit. Nangangako akong hindi nahahayaang maramdaman mong nag-iisa ka. Tumingin siya sa mga mata nito. Gusto kong bumuo ng isang tahanan kasama ka. Isang tahanan na hindi nasusukat sa laki, kundi sa lalim ng pagmamahalan. Isang lugar kung saan ikaw ang reyna, hindi dahil sa korona, kundi dahil sa pag-ibig. Cristel, mahal kita. Will you marry me? Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Cristel ay tuluyan ng bumuhos. Mga luha hindi na ng kalungkutan, kundi ng purong kaligayahan. Ang babaeng minsang natulog sa labas ng tarangkahang ito ay inaalok ngayon ng isang tahanang panghabang buhay. Sa gitna ng kanyang mga hikbi, isang salita lang ang paulit-ulit niyang binigkas. Ang salitang magbubuklod sa kanilang mga tadhana. Oh, oo, Bayani. Oh. Isinuot ni Bayani ang singsing sa kanyang daliri. Tumayo siya at niyakap ito ng mahigpit. At sa kanilang pagyayakap, ang dating masakit na alaala ng lugar na yon ay tuluyang nabura. Napalitan ito ng isang pangako. Isang pangako ng isang tahanan. Isang pangako ng pag-ibig na natagpuan sa gitna ng unos. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Cristel at Bayani. Isang kwento ng pag-ibig at pag-asang natagpuan sa gitna ng unos. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat pagluha, sa bawat pagbangon, at sa bawat sandali ng kilig sa paglalakbay ni na Cristel at Bayani. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama rin ninyo akong nangarap at umasa para sa kanila. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa akin at sanay sa inyo rin na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi kailanman nasusukat sa yaman o posisyon, kundi sa hindi matatawarang kabutihan ng puso. Isang paalala na gaano man kadilim ang unos ng buhay, laging may sisikat na araw ng pag-asa at ang tunay na pag-ibig ay may pambihirang lakas na maghilom, magpatawad, at magbuo ng isang tahanan sa puso ng isa't isa. Kung mayroong eksena o aral mula sa kanilang kwento na tumatak sa inyong puso, nais ko pong mabasa ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-atubiling iwanan ang inyong komento sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita
sa susunod na kwentong ating pagsasaluhan. Ito po ang inyong lingkod at manunulat. Laging nagpapasalamat.